Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post, ang balita ngayon, 21 minutes ago. Title, "Dan na po, nagbayad ng tax. Pwede nyo nang nakawin ulit." Grabe, matinding pahayag ito. Pahayag ito ng isang sikat na artista. Yan ang pahayag ng aktor na si Dennis Trillo. Isang patama sa garapalang korupsyon at kawalan ng pananagutan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa ilang post sa kanyang official Facebook account, binuhos ng aktor ang inis at pagkadismaya tulad ng maraming Pilipinong pagod magbayad ng buwis pero walang nakikitang hustisya o pagbabago. Umani ng libo-libong reaksyon at sinasang-ayunan ng mga netizens na matagal nang nagtatanong kung saan nga ba napupunta ang pera ng bayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglabas ng ganitong sentimento si Trillo. Tulad ng mga ordinaryong mamamayang nagbabayad ng buwis, nagtatanong ang aktor tungkol sa transparency ng gobyerno. Ito yung nauna niyang post. Bakit wala tayong resibo sa gobyerno? Kung saan proyekto napupunta ang mga binabayad na buwis. Nauna na ring viral ang isa pang social media post ng aktor. Sabi niya, sa dami ng nasangkot, hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Ang ganda ng rhyme, ano? Sangkot, nananagot. Para sa marami, ang mga salitang ito ay tinig ng mga Pilipinong sawa ng magbayad, manood at maghintay, pero tila walang hustisyang dumarating. Agree ba kayo sa sinasabi ni Dennis Trillo? Ako, agree ako. Bakit ang gayon, wala pa rin napapanagot? Naghanda nga sila ng kulungan. Ang ganda naman ng kulungan nila. Special made, custom made ba? Nakakapagtaka itong Secretary John Vic Rimulya, ipagmayabang pa niya, no? Ito, nakanda na kami. Wow! Ang ganda, kaya tuloy, si General Torre nasalita. Sabi niya, bakit special treatment? Nagnakaw na nga sila sa pera ng taong bayan, bigyan nyo pa ng komportabling kulungan. Hindi pwede. Pareha sila ni Mayor Magalong. General Torre, Mayor Magalong, ang ano nila, pag may makulong na mga kawatan, dapat sa ordinary jail para maranasan nila ang hirap ng buhay sa loob ng kulungan. Hindi katulad yung hinanda ni Secretary John Vic Rimulya, gumastos na naman tayo doon. Taxpayers money yun dahil ang ganda ng ipinakitang kulungan eh. Grabe ang administrasyong ito. Kawatan na nga, bigyan pa ng komportabling kulungan. Ngayon ito, sabi ni Ombudsman Rimulya, gusto nilang magpakitang gilas. Next month na, pwede na daw, may isasampa na silang kaso sa Sandigan Bayan. So hopefully, may warrant of arrest kagad. Kailang ang nakikita kong makulong taga DPWH lang at saka kontraktor. Wala pa akong nakikitang mambabatas na pwede nilang kasuhan. Sabi ng ombudsman, maybe Saldico. Bakit maybe? Hindi sila sigurado. Kahit kasuhan nila si Saldico, wala ring kwenta kasi wala dito si Saldico, nasa ibang bansa.
Happy-happy siya ngayon. Ang daming pera. Nasa Spain, nasa Portugal, nasa Paris, nasa Amerika, kung saan-saan napupunta eh. Kaya wala talagang mananagot maliban lang sa mga umamin. Ang mga umamin na former DPWH Yusek Bernardo, umamin. District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, yun pa. And then yung contractor Bagman Sally Santos. And then Curly and Sara Diskaya. Sila pa lang umamin. So, ibig sabihin kung umamin na sila, di baka mag-plea bargaining o I don't know kung anong mangyari. But I'm sure ito kakasuhan at makukulong sila. So paano ang mga mambabatas? Saldico, wala ko. Baka ang ididiin nila itong tatlong senador. Dating Senate President Chis Escudero, dating Senate Pro Tempore Jingo Estrada, dating Majority Floor Leader Joel Villanueva. Tingnan nyo bakit silang tatlo ang tinarget? Connected ba ito sa impeachment case ni VP Sara? Na yung previous Senate leadership na i-archive yung kaso, hindi trinayal out of respect sa decision ng Supreme Court. Bakit tinatarget itong tatlong senador? So, kumusta ang amo ni Saldico? Huwag na nating banggitin dahil hindi daw pwedeng banggitin. Kakasuhan din ba nila ang mga kakutsaba ni Saldico? Yan ang kaya hindi mo talaga maalis ang hinaing. Salamat sa mga artista. Si Miss Regine Velasquez, mas grabe pa yung kanya. Ang taas ng bayad ko ng buwis. Wala ko naman akong nararamdaman na serbisyo ng gobyerno. Si Miss Gina Alahar, sabi niya, kung may rally na manawagan na huwag nang magbayad ng buwis, mag-attend ako. Gusto kong huwag nang magbayad ng buwis, kailang baka kasuhan naman ako. So, ito, napipilitan na lang ang mga artista, even mga businessmen. 34 big business groups nagbigay ng joint statement nila, nananawagan na this government must do something decisive to stop corruption. Talamak na kasi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang ngero nga tayo buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atok. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro So may pro. o, So kada adlaw kada ka trabaho. o taga adlaw. Mm. Domingo ang
may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Masuporta ro yun. Ragid pagpalit bugas unsa pa dek kinahanglan Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napagid binulan nga motor Salamat kayo kuya.